Good morning everyone. Salamat no sa lahi na pod nga adlaw nga gihatag sa Ginoong Dios sa ato nga makapadayon kita sa ato nga programa ang buhing kamatuoran 101. Welcome no sa ato nga programa sa mga nagasubaybay bisan man sa ato nagapaminaw sa 98.5. This morning atong pagahisgutan ang kining gitawag og object of faith. So kinsa man ang object sa ato nga pagtuo? Ang uban ba mga butang or si Kristo lang? Ingon sa pulong sa Ginoong Dios din niya in Matthew chapter 1 verse 21, giingon sa pulong sa Ginoong Dios, "She will give birth to a son and you are to name him Jesus, because he is the one who will save his people from their sins." So sa start, ang tao nakasala sa sinugdanan nga diin maayog gyud unta man ang relasyon sa tao ug sa Ginoo. But sa dihang ang tao nakasala, ang tao nahilayo diha sa Ginoong Dios. Now, tungod kay nahilayo man ang tao da sa Ginoo, ang tao nahimong makasasala. Munang giingon diha sa pulong sa Ginoong Dios in Romans chapter 3 verse 10, "For all have sinned and come short for the glory of God." So tanan nakasala og nahilayo diha sa grasya sa Ginoong Dios. Munang ang nahitabo si Adan, nakasala ang tao tungod kay si Adam mo'y unang gihimo sa Ginoong Dios, and we are in the lineage of Adam. Makasala pud ta bisan sa atong hunahuna, kasing-kasing sa atong makita ug sa atong masulti, bisan sa atong mahimo, makasala kita. Mao na nga ang gihimo sa tao tungod kay nalayo na ang relasyon, wala na ang kining gitawag og tumong ug tuyo sa Ginoong Dios sa ato. Ang tao nahilayo na sa Ginoo. Ang tao gusto niya ibalik. Gusto sa tao nga diin mabalik ang kining gitawag og nindot nga relasyon sa Ginoong Dios. Ang tao naghimo og pamaagi para malangit siya. Munang naghimo ang tao og mga lakang, kining gitawag og ladder. Ang uban naghimo pinaagi sa 10 Commandments nga moingon sila nga malangit sila kung magtuman sa napo kasugo. But ingon sa pulong sa Ginoong Dios in James chapter 2 verse 10, bisan pag himo nimo ang siyam, pero kung nasipyat kay sa isa, nasipyat nimo tanan. Now giingon sa pulong sa Ginoong Dios, diin wala gyud di ay makaperfekto sa pagtuman sa balaod. So there are many people nowadays nga diin ingin laha pamaagi para malangit is maunang magtuman sa napo kasugo. So nya kay masipyat man ta ana. Kay gani giingon sa Matthew chapter 5 nga bisan di ay og naghuna-huna ra ka og dili maayo sa imong isikataw, nakasala pud ka. Bisan og nasuko ka, nakasala pud ka. Now, giingon diha no sa pulong sa Ginoong Dios nga diin ang tao nangita siya og pamaagi. Bisan og ang tinud-anay ang tao wala nangita sa Ginoo. So, just thinking nga malangit sila sa inana nga butang. Ang uban ni sud og relihiyon. So ni sud og relihiyon ang uban aron nga malangit sila. Munang ang uban daghang nag-claim nga diin pinaagi sa relihiyon, malangit sila. Pero dili mao tungod kay walay relihiyon makaluwas. Ingon sa pulong sa Ginoong Dios, "I am the way, the truth, and the life." Si Jesus Christ lang makaluwas. So next, dayon ang tao, hunahuna sa tao, nga malangit siya, pinaagi sa pagtuman, paghimo sa mga maayong butang, mao pagpanghatag. Dili tanang panahon makahatag kita. Dili tanang panahon able kita baga ang atong bulsa. Naay panahon nga diin kita mo'y tagaan. So unfair kaayo kung mao na atong basihan. Paghatag, what if di ka hatag, unya namatay ka? So, inana ba ang pamaagi sa kaluwasan para malangit ka, ibalik ka sa Ginoong Dios sa paraiso niya? Dili. So, ang uban pod,
gaampo. What if ang imuhang kamatayon pinaagi sa aksidente, so di ka kaampo, dasmagan kag sakyanan, so dili na mo pamaagi sa Ginoong Dios na kanang tanan not valid. So ang gihimo sa Ginoong Dios, nunay nindot nga plano ang Ginoo. Muna ang giplano sa Ginoong Dios in the Old Testament that there will be a person who will sacrifice his life as an offering para sa ato, para mahimo dunay peace tali sa Ginoong Dios ug sa tao. So ang nahitabo in Matthew sa atong gibasa ganina, si Jesus Christ, ang anak, maoy nahimong halad, gipadala sa Dios Amahan ang iyang anak. Munang sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believe in Him. So walay laing pamaagi no sa kaluwasan, walay laing pamaagi para malangita, walay laing pamaagi para mabalik ang atong relasyon sa Ginoong Dios dito sa paraiso, is that believing Jesus Christ as your Lord and Savior. Use your will. You should use your will. Nga naman, gitagaan kag will sa Ginoong Dios. So imo nang gamiton nga diin maunay ihimo nimo nga ehemplo aron ikaw makamaton sa mong gitawag nga kaluwasan. But pasabot, that is, God is not bypassing our human will to respond the gospel, to respond the offering, to respond the invitation. So, dili na siya all of a sudden nga luwas lang ka. Kundi as long as you hear, you listen, you choose to listen, so use your will, you listen to the word of God, naminaw ka karon, and then giingon diha sa pulong sa Ginoong Dios, pagka man ka naminaw, you respond, you will accept and believe Jesus Christ as your Lord and Savior. So muna diha mo nang giingon diha sa pulong sa Ginoong Dios sa John 3:16, that whosoever, bisan kinsa, it is an invitation, ang kanang John 3:16, it is an invitation to all people. Not just only to Nicodemus, not just only to the Israelites, but to every person who wants to be saved. Pero pag dili gusto ma-save, munang i-refuse nila ang gospel. Munang balibara nila. Munang niingon Jesus Christ, sa dihan na Jesus Christ kalibutan, as He do the ministry, and one of those parts sa ihang nga ginasulti sa dihang naa siya dinhiya together with his disciples and to those people, ingon siya, I am the way, the truth, and the life. No one comes unto the Father except through me. So Jesus Christ is the only way. So unsa man tong himuon? Believe. In John chapter 3 verse 36, katong motuo sa anak, makatilaw o kinabuhing dayon, but those who will not accept and believe Jesus Christ will not see life, but the wrath of God remains or abideth, in King James, on him, on that person. But pasabot, Jesus Christ was offered, and God expect us to believe, to respond through our will. Use your will, nga imong gamiton ka na, karon imong gustoon, imong jung himuon. Dili kay kalit-kalit ra na siya, kundi imo jung desisyonan, imong dawaton og tuuhan Jesus Christ as your Lord and Savior. Nga siya na ang mudumala sa imuha, dili kita. Aron kita makapaton, mabalik ang relasyon dito sa paraiso nga nawala. Munang giingon sa pulong sa Ginoong Dios, but the wrath of God abideth in him. Tungod kay gi-invite naman gud ta. There is an invitation na. Pero gamay ra ang response. So, dili na sila makaikyas sa Ginoo. Munang mahimo silang ipanghimaraot, munang ipanghimaraot na sila sa Ginoong Dios. Curse. They are cursed with God. Tungod kay nga naman, mas gipili nila nga i-refuse
ang gospel ug nagpagahi pag yun sila. So ayaw punta no nga dili ka magpagahi karon. I hope unta this morning you will, as you know Jesus Christ, as you already obtain or have knowledge concerning dying on the cross, that person in the second Trinity, Jesus Christ, you should believe Him as your Lord and Savior. Manluluwas sa imong kalag. Dili ka kaluwas sa imong kalag. Dili ka makahimo pagluwas sa imong kalag gikan sa kalayo padulong ni ana nga sitwasyon. Damnation. Munang in Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ. Nga naman, in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ingon sa pulong sa Ginoong Dios, if anyone be in Christ. So, nahiusa kang Kristo. Munang kita gyud ang makikiusa. Munang God is what? Inviting us to be with His Son. Tungod kay si Jesus Christ man gud, nahimo siyang offering para sa tanan. And aron ma-at peace ang kasuko sa Ginoong Dios sa ato, we should respond sa gihimo ni Jesus Christ. Finished work ni Jesus Christ sa cross. Kana siya nga bahin. Kay kung dili ta mo tuo, kay kanang faith diha, it was given. Though ang object sa ato nga faith is si Jesus Christ. Si Jesus Christ is the object of our faith. Muna nga imong tuuhan si Jesus Christ as your Lord and Savior. Muna ang Ginoong Dios, muhatag yun ang Ginoong Dios o pagpahamtang nga tunglo ug silot sa ato tungod kay we did not believe or choose to believe His Son. Offered Son. Para mapasayon na gani, no? Para mapasayon na gani ang atong kaluwasan. We should believe Christ. Believe ra. Believe. Sama na nga believe, pastor. Believe ba nga diin nag-exist siya? No. Dili lang kana. Kung dili ang ipangita sa Ginoong Diyos that through your will, you should believe Christ as your Lord and Savior. Savior, it means Savior sa imong kalag. Kay dili ka kaluwas sa imong kalag. Pwede ka makaluwas sa imong lawas kung naay lunok, kung naay baha. Pwede mo makakaluwas sa imong lawas, ay din mo sakay ka og lahi nga mo adto ka sa lain nga dapit o uban pa. Or mo langoy ka, makaluwas ka sa imong kalag. But sa damnation sa ato nga kalag, sa ato nga spiritual nga bahin, we need to believe Christ. We need to believe the Savior, Jesus Christ. Now, ang pangutana ko karon, tuuhan ba nimo siya as your Lord and Savior? Imo ba karon siyang tagaag higayon nga siya ang muluwas sa imong kalag, dili ikaw? Bisag unsa ang panimong sulod og relihiyon, dili ka na makaluwas ka na nga relihiyon. Walay relihiyon makaluwas. Hinumduman nato na. It's only Jesus Christ. So I hope unta nga nagpahinumdum kini kanato. Ingon sa pulong sa Ginoong Dios. But as many as receive Him, to them He gave the right to become the child of God, the sons of God. Si Jesus Christ mooy bigatin son. Kita gaada ta og rights nga mahimo mga kaanakan sa Ginoo through Jesus Christ. Gi-share ni Jesus Christ ang iyang pagkaanak diri kanato. So, mangutana ko karon balik. Imo ba karong tuuhan Jesus Christ? Kung imo sang tuuhan og dawaton sa imong kinabuhi ingon nga manuluwas sa imong kalag, follow this prayer. Isipa kini nga imo, no? Kay mao kini ang pamaagi nga i-confess gyud nimo sa imong kinabuhi nga si Jesus Christ is your Lord, is your God sa imong kinabuhi o kag Savior man. Now, munang giingon diha, if you declare with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved.
Sunda kini nga prayer. Isipa kini nga imo. Bisan naglingkod lang karon, bisan naminaw karon. Sunda kini nga pag-ampo diya sa imo una. Ginoo, nagapasalamat ako nga ikaw nagpakamatay para kanako. Thank you Amahan nga imong gihatag si Jesucristo diri kanamo. Ingon nga manluluwas sa among kalag. Ug karon Ginoo, pasayloa ako Ginoo sa akong pagkamakasala, sa akong pagka unbelieving. Ug karon Ginoong Dios, ako siyang tuuhan nga akong Ginoo ug manluluwas, ug ako siyang dawaton sa akong kinabuhi aron mo dumala sa akong kinabuhi. Sukad karon Ginoo, akong itugyan ang akong kinabuhi diha kanimo. In Christ's name I pray. Amen. Igsuon, kung imo ka nang gi-pray, imo ka nang giisip nga imo nga pag-ampo, then ingon sa pulong sa Ginoong Dios, you have your relationship, nakigrelasyon ka diha kang Hesukristo. Wala ka nakigrelasyon sa usa ka pastor, sa usa ka tao, o sa panadiha, kundi nakig-istorya ikaw sa Ginoong Dios. Tungod kay nanginahanglan ka sa manluluwas. So, I hope nga diin imo kining kamalandungan ingon sa pulong sa Ginoong Dios sa Ephesians chapter 1 verse 13. Ingon sa pulong sa Ginoo, you too have heard the word of truth. Karon naminaw ka, the gospel of your salvation, may tungod sa imong kaluwasan, sa imong kalag. When you believed in the Messiah, tuo ka kang Jesus Christ, wala nila inong bituhan, dili baptist, dili uban pa nga relihiyon, you were sealed with the promised Holy Spirit. Karong adlaw igsoon, gisilyuhan ka sa Holy Spirit. Timaan nga ikaw iya na, who is the guarantee of our inheritance until God redeems His own possession for His praise and glory. So, karong adlaw hinumdumi kini nga nidawat ka kang Jesucristo, ingon nga manluluwas sa imong kinabuhi. So, God bless you. Hinauta nga diin ikaw motubo o mo hamtong diha sa pulong sa Ginoong Dios. Thank you so much.